So ayun, okay, KGX. Punta muna tayo dito sa ano, no, sa withdrawal natin. So papakita ko lang sa inyo yung withdrawal natin ng mga XRP. So ito yung withdrawal natin ng XRP. Kung mapapansin nyo, ang XRP kasi talaga totally ano natin yan, no? Coins natin yan, binibili natin yan dito sa ano natin. Ngayon, punta muna tayo from October. Sabihin na natin September. Wag na natin, pero hindi na lahat ha. So ayan. Ayan yung mga withdrawal natin ng XRP, mga idol. O ayan, successful. Okay? So ayan yun. So ayan yung ginagawa ko kapag nag-take profit ako. Binibili ko yung coin na trip ko, mga lodi. And then nilalagay ko sa wallet natin, mga lods, no? Then ngayon, kung mapapansin natin, pero nagtitira din ako sa isang exchange natin, which is BitGet din, sa isang cellphone pala. Sorry, dalawa kasi BitGet ko. So dito, pinapasa ko yung ibang coin doon sa isang BitGet natin na kung saan doon sa main BitGet natin. Kasi itong pinapakita ko sa inyo, mga lodi, ito yung sa trading BitGet lang natin. Na kung saan, once na nanalo ako dito, wini-withdraw natin. Di ba napansin nyo yung ginagawa natin sa Facebook? So, mamaya na natin pag-usapan yan. Punta muna tayo dito kay Crypto Tambay para makita nyo lang din. So, ayan. So, ito, katulad nito, nagbibigay lang tayo. Ayan, katulad yan, 58. So, 1,200, titipi tayo. So, ayan, mga yan. Yung mga pinapakita kong take profit. Yan. Yung mga pinapakita nating mga take profit, yan, katulad yan, yung mga PNL natin everyday. Yan, dyan napupunta lahat yan, mga lodi, no? Dyan napupunta lahat yan. Kung ano yung token na gusto ko, ano yung trip na token na gusto ko. Tapos nagtitira lang ako doon sa panibagong trade natin, mga idol. Okay? So ngayon, punta naman tayo dito sa graph. Sa mga wala pang BitGet, mga lodi, no? Pasok lang kayo sa link natin dyan sa description. Para at least, kung sakali, kung gusto nyo mag-trade dito, sabay-sabay tayo. At kung pinaniniwalaan nyo naman yung pattern natin, no? So, money mo, rules mo. So, basta ako, nagbibigay lang ako ng knowledge ko about dito. So, bahala na kayo kung maniwala kayo o hindi, okay? So, yun. So far, kung mapapansin natin, yung support, yung resistance natin na sinasabi natin lagi dito sa Facebook natin, tsaka sa YouTube natin, mga lodi, ito na siya. So, yung 63.8, kung pumasok kayo dyan, naka 30% na kayo, 20-25% to 30%, nung umangat yan ng 68,800, okay? So, nag-TP kayo doon, goods, kasi yun ang rules natin, di ba? 20, 25, 30, yun ang rules natin. Nakukuha yung 20, 25, 30, okay? So, kung hindi nyo nakukuha yun, yung umaabot kayo ng 50, tapos sabay iniisip nyo, lilipad pa ng 100, hindi ito yung channel mo. Hindi ito yung channel na dapat sa'yo. Kasi dun lang ako sa 20, 25, 30. Kasi kung ako para sa akin kasi, yung ganong klaseng mindset, automatic yan, bihirang matalo yan. Kung matalo lang yan, konti lang. Pero karamihan, mas marami yung winning rate niya, mga lodi, no? Kasi una, 20, 25, 30 lang yon. Hindi ka nag-i-expect na mataas, mga idol. Okay? So, ayan. So far, kung ako yung tatanong ngayon, kinakabahan ako sa weekend pump, no? Doon sa mismong Friday pump. Lagi kapag may Friday pump, biglang magkakaroon ng dump ng Monday, no? So, wala. Ano lang yun, ha? Lagi ko lang napapansin yon, mga idol, ha? Hindi siya financial advice, pero lagi ko lang siyang napapansin. Tulad ng sinabi ko sa inyo, lagi ko lang siyang napapansin. Based sa experience ko. So far, kung mapapansin natin, ang support naman natin ay si 63.8 again, no? Kasi yung resistance natin, yun din yung magiging support natin pag na-break niya, mga lodi. So far, nandito, hindi pa naman break siya, pero possible magkaroon pa yan ng recovery. Kasi hindi pa tapos yung candle. Pero pag once na natapos yung candle, pumasok dito yung candle, automatic, possible, pwede pang bumabayan, mga idol. Okay? Hindi laging straight line. Hindi laging straight line. Tandaan niyo yan. So, kung titingnan niyo yan, biglang may drop yan, tapos aangat, biglang may drop, tapos aangat, biglang may drop. Possible, pwede niyang kunin ulit to, pwede niyang kunin ulit yan, pwede niyang kunin ulit yan. Kaya kung ikaw, bago pa lang at bigla kang papasok sa future, mas maganda alam mo yung mga ganyang guhitan para at least alam mo kung kailan ka papasok or kailan ka hindi papasok, 'di ba? Ay kung kailan ka mag-exit, mga lodi. Kasi ang importante diyan, dapat meron ka nakaset. Ano ba nakaset dapat sa iyo? Ilang profit ba gusto mo? 'Di ba? Ako mababa lang, 20, 25, 30. Doon lang ako, mga lodi, no? Possible 'yan, ha. Pwedeng gumanito. 'Di ba? Bago lumipad. Ganun 'yun. No? Ako, ang prediction ko talaga ng October is 70. Oh, pero dati ko pa sinabi yun na bago mag-October. So ngayon nakuha naman na yung 689. I think ligtas naman na ako dahil lumipad naman na, di ba? Pero ini-expect ko 70k.
No? So, yun lang naman yung parte dito sa ano natin, sa trading natin mga lodi. Ito yung ating mga support. Next support is 66,500. Next support is 64,800. Next support is 62,500. And resistance naman natin mga lodi, 69,300 ang resistance natin. No? Bago tuluyang pumunta ng 70. Yun ang tingin ko lang. Yun ang tingin ko mga lodi. Kaya mas maganda pa rin kung mag-self trade kayo. Nakita nyo rin naman yung post ko, di ba, sa TikTok, sa YT, at sa YouTube. Bago ako nagkaroon ng confident talagang umabot ako sa maraming talo. Okay? Umabot ako sa maraming talo bago ko nakuha yung mga panalo. Okay? No, pakita ko sa inyo ha, para at least alam nyo lang. Dati nagka-copy trade ako dahil sobrang daming mga lodi, no? Sobrang daming magagaling na copy trader dito sa BitGet. Pero dapat alam nyo lang kung paano nyo gagamitin. Ako kasi naging greedy ako, papakita ko sa inyo. Para alam nyo, kasi hindi pinapakita yan ng mga influencer, no? Ang ipapakita nila yung bagong trade nila, yung bagong account nila sa BitGet na kapag nanalo, dun lang nila ipapakita. No? Ako hindi pwede yun. Gusto ko, nakikita nyo, mga lodi, yun yung ano natin, no? Yun yung way natin ipakilala sa inyo kung ano ang crypto. Ayan kita nyo ba to? $970. Kita nyo yan kung gaano kalaki yan. Gaano kalaki yan natalo natin. Copy trading pa lang yan. Okay? So kung mapapansin nyo, pakita ko rin sa inyo yung mismong natin, yung mga orders na, yung mga history natin sa copy trading. Sorry, sa work ko yun. So, kahit pa paano nakalimutan ko na all futures natin. Pero, asan na yun? Check lang natin Future lang naman ako Nasaan na ba yung mga natin? Parang nawala na yung history mga lodi. All future. Following history. All future. All traders. Ba't wala na? Sayang parang nawala na yung history. Not sure lang pero ipapakita ko lang sa inyo yan. Pero nakita nyo na, eto may trades yata. Copy. Pakita ko lang. Kasi gusto ko makita nyo lahat. Kasi ang viewers ko gusto makita yung katotohanan sa crypto. No? Profit USDT ko 93. Net profit ko ito yung pinaka net profit. Talo. Okay? Kasi nga naging greedy nga, 'di ba? Yun lang yun, ganun kasimple lang yun. Bakit hindi mapakita yung trade? Bakit hindi mapakita yung history mga lodi? Bakit ganun? My trade, BitGet, copy, future. Bakit wala na yung history? Yun lang, ang tagal na kasi 2022 pa mga lodi, no? 2022 nung time na naglaro ako ng copy trading. Kaya ang ginawa ko talaga is nag-aral ako ng sarili ko. Okay? So wala na, hindi ko na makita yung history. Pero nakita nyo naman negative 950. Okay? So ayan, katulad nito, next candle. Ito na yung candle na tinatawag natin. Nag-isa na. So meaning below siya sa 68,300. Possible kapag ganyan ang senaryo, minsan talaga bumababa. Okay? So bumababa yan minsan. So aangat ng konti siguro, tapos biglang bababa. Yun lang yung tingin ko dyan mga lods Tapos sabay punta na tayo dito sa Bitpinas natin mga lodi, no? Bitpinas. So bakit tayo pupunta dito sa Bitpinas? Para i-check lang itong mga news dito. Ayan, katulad nito, di ba? So ang daming nagsasabi na gusto nilang ban yung mga ibang platform, BitGet and OKX. Pero yung ibang platform, tingnan nyo, hindi nila dinadamay pa, di ba? Pero kung gugustuhin nila, ayan, gumagawa sila ng paraan. Pero syempre, hindi naman kaagad-agad mababan yan. Ayan, katulad ngayon, nag-iisip sila, ban or tax, regulate or restrict. Gusto nila ma-regulate tapos lagyan ng tax. So, ako naman, kung titignan natin, bakit? Kung gusto nila ma-regulate yan, una si Binance, di ba? Nandiyan dyan na trusted pa yon, di ba? OKX trusted din yan, BitGet trusted din, di ba? Daming millions of people na naglalaro dyan, di ba? Million of people na naglalagay ng asset dyan, di ba? Tapos anong gusto niyo sa coins.ph kami pumasok? Nakita niyo naman kung gaano kalaki palitan dun.
'Di ba? Subukan niyo mag-spot doon. Kailangan niyo ng mahabang kailangan niyo ng mahabang percent ng profit bago kayo kahit papaano kumita, 'di ba? So ang laki kasi, ang laki ng bawas, 'di ba? So dito naman sa mga international platform, ayun, kasi una sa lahat parang mas okay nga kung kami na lang pipili ng platform namin 'di ba? Okay, ban niyo si Play Store kasi ang dami doon. 'Di ba? Hindi lang naman crypto platform ang meron doon. Mga traditional game, 'di ba? Na bumibili ka doon ng mga items mo na hindi naman sa Pilipinas gawa. 'Di ba? Hindi naman sa Pilipinas gawa sa ibang bansa, 'di ba? Tapos 'yun, bibili-bili ka ng item doon, minsan ang dami nauubos na hindi lang kabataan, 'di ba? Kundi yung tayo din, yung mga edad natin na to. Tapos pangalawa, syempre, ang dami yung titingnan, ba't di nyo tingnan yung mga online casino na kung saan mismo yun na nakakasira ng buhay, lalo-lalo na ng mga kabataan. Di ba? Bakit nakakasira ng buhay? Kasi una sa lahat, yung mga nagpo-promote niya, mga influencer na mga Mobile Legends sa mga gaming, no? Mga streamer. Di ba? Sino ba mga market niya mga yan? Halos kabataan, di ba? Kahit sabihin mong hindi sila naglalagay ng link nila sa description para maglaro ka ng online casino, pero pinapakita mo na nagsusugal ka, maiinganyo sila. Dahil una, tingnan nyo. For example, ano yung mga title nila sa taas? 'Di ba? Max Win, Scatter, 'di ba? Palduan, 'di ba? So ang dami niyan. So sino-sino ba 'yan, 'di ba? Check niyo na lang. Sino ba mga idolo niyo na online streamer ngayon na kung saan nagmo-Mobile Legend pa din? 'Di ba? Tingnan niyo yung mga sikat, wala na. Puro nilalaro, 'di ba? Sugal na, 'di ba? So, yung mga ibang mga idolo natin na dating mga vlogger na maayos, pero ngayon wala na. Sugal na yung pinopromote, 'di ba? Online casino na. Kaya ako isa lang ang mga idol ko Gio Ong, no? Ong family. Kaya saludo ako sa mga ganun, 'di ba? Kong TV, no? Kong TV, good, no? Kong TV, ewan ko yung mga kasama niya. Pero Kong TV, okay, saludo pa rin ako kay Kong TV. Kasi, di pa rin siya nagpo-promote hanggang ngayon, di ba? So, sino ba? Kapinpin Brothers, di ba? Kahit ang dami nabubwisit sa Kapinpin minsan di ba? Dahil doon sa mga content nila, minsan ang dami nagsasabi, baduy-baduy. Pero ako, hindi. Natatawa ako sa kanila. Dahil puro, anong ginagawa nila? Wala, nagpapasaya lang sila ng tao, di ba? So, sila yung malaki yung chance na mag-promote ng sugal, pero hindi sila nagsusugal. Di ba? So, sino pa? Ewan ko na kung sino yung iba. Pero ako, yun lang kasi yun yung mga talagang pinapanood ko di ba? So Chichester, di ba? Chichester, the idol Chichester na puro buhay yung pinag-uusapan. Ito, pakita ko sa inyo kung sino si paring Chichester. Sorry. Chichester. The 1 million project. Chichester. Ayan ito. Project 1 million ni Chichester. Ayan So ito, real talk ng sinasabi nito lagi, di ba? So, tuturo niya kung paano gumawa ng 1 milyon. Ayan, si Chichester. Di ba? Pinapakita niya rin na napakahirap ng 1 milyon, no? Bago mo mabuo yan. At yung main account niya, tingnan nyo, na-restrict. Kahit na-restrict yung main account niya, hindi pa rin siya tumitigil. Gumagawa pa rin siya ng mga content at tinutuloy niya pa rin kung paano niya bubuin yung 1 milyon, mga lodi, no? Ako excited ako dito, lagi ako dito, no? Lagi ako nanonood dito. Pero yung syempre, yung kapag gising lang ako, katulad nito yung mga live niya, di ba? So sa TikTok nakilala si Chichester, mga lodi, no? So ayan. Una niyang page, ayan, yung The Chichester, yun naka-restrict. Pero ngayon ito, at least kahit paano, kakagawa lang niya to pero 99 na, di ba? 99k followers na siya, mga lods, di ba? So yun lang yung pinapanood ko, mga lodi, yung mga ganyan, yung minsan may natututunan ka. So yung mga speaker, mga motivational speaker, yan, pinapanood natin yan, no? Tapos sabay, sino pa ba? Si Sir RDR pala, yan, kasama, si Sir RDR, yan, pinapanood yan. Chikitan, pinapanood din natin, kasi talagang totally, yung may matututunan ka. Pero ako, yung mga lodi natin, ako, gaming industry ako lumaki. Sabi ko sa inyo, gaming industry ako lumaki. Saan ako lumaki, no? Sa Ragnarok, Kabal Online, Run Online, Flive, di ba? Tapos sabay RF Online, di ba? Uma-attend kami ng mga LU Live, di ba? Hindi nyo alam yung LU Live, yung iba sa inyo, no? So yung mga Gen Z sa inyo, hindi nyo alam yung LU Live.
No, kami-kami lang 'yon. Pumupunta kami every year, anniversary, no, ng LU Live. Tapos sabay makikita namin doon yung mga naglalaro talaga, no, naglalabanan, lalo-lalo na yung RF Online, Ragnarok. So ayan yan, nandiyan yan, yung mga guild versus guild, no, nagkikita in real life. 'Di ba? Para ano? Para mag-trash talkan. Sorry, para mag-trash talkan din. 'Di ba? So, lumaki kami sa ganyan. Lumaki. Gumraduate ako ng college na naglalaro ako ng computer. Gumraduate ako ng college na nakikipagpustahan ako sa Dota. Ganun yun. Yun yung buhay ko before, no? Nung napunta ako dito sa kumpanya na to, medyo nawala ako sa computer industry kasi napapokus ako sa trabaho. Pero nung lumabas yung Mobile Legend, laro pa rin ako ng laro ng Mobile Legend, 'di ba? Kasi yung gaming sa akin is nandito na yan. Nandito na yan. Nasa puso na yan. No? Kasi wala 'di ba? Kasi yun yung libangan ko, maglaro, 'di ba? Kahit nga ngayon, kahit nasa professional world na ako, may cellphone ako, may game, 'di ba? Kasi yun yung way ko i-divert yung stress, 'di ba? Yun yung way para i-divert ko siya. So yari ito sa Bitcoin, no? Wala, hindi ako mag-open ng trade kapag ayoko, 'di ba? Pag hindi nakuha yung mga support and resistance ko, hindi ako mag-open ng trade. 'Di ba? Ganoon ako. Hindi ako mag-open. So mag-open lang ako pagka sigurado ako sa trade ko. 'Di ba? Hindi na ako tulad ng dati na nakikita natatalo ng 970, no? Na walang-wala ng US dollar, na walang-wala noon. And then ayun, 'di ba? So pero pwede ko rin pakita sa inyo kung ano na yung mga nangyari sa akin after 2022 and then 2023 and 2024. No, minsan ba-vlog natin lahat 'yan. At kung ano yung plano ko, no? Ano yung plano ko sa buhay ko, no? Hindi ako umaasa sa cryptocurrency, pero nag-i-invest ako sa crypto. 'Di ba nakita niyo naman 'yun eh. Nakita niyo ba? 'Di ba nakita niyo yung coins? Ang daming XRP niyan. 'Di ba? Tapos meron din, sabi ko nga sa inyo, XRP lang yung binili ko noong nakaraan, kaya umaasa ako na sana kahit mag-40, 'di ba? Kahit mag-40 man lang yan ulit. 'Di ba? Kasi mga pinambibili ko, yung nananalo lang ako. Hindi ako nagdi-deposit, mga lodi. Oh, tingnan niyo ah. Oh. Deposit USDT. O wala. O sabihin na natin ano, pakita ko pa sa inyo, kailan niyo ba gusto? May. O sabihin na natin May 1. May 1 to wala. Sorry. O sabihin mo na nga mong ano. O yan, December 20, sabihin mo ng December 2023, November 2024. Ayan, May. O May. O wala kayo nakita, di ba? O June naman. O May to June. Ayan, sabihin ng June. O wala pa din. So wala, hindi mo makikita nagdi-deposit kasi nga yun lang yung ginagawa natin. So meaning, kahit pa paano, lumalamang yung profit natin kaysa doon sa talo. Okay? So yun lang, KGX, no? Sa mga gusto pumasok sa BitGet at gusto yung mga tinatalakay natin, pasok lang kayo mga lodi. Welcome na welcome kayo dito. Please like and share yung video natin kung nagustuhan nyo. At yun lang. Saludo.